Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga babasahin natin ang ika-48 kabanata ng Jeremiah at magbabahagi ng salita ay si Sir Tim. Mababasa po natin dito ang pagpapatuloy ng hatol ng Diyos para sa mga bansa. Mula chapter 45 hanggang 51, iyon ay mga hatol ng Diyos para sa mga bayan, para sa mga bansa. Hinahatulan ng Diyos ang mga bansa na malapit sa Israel, ang Ehipto, Filisteo, maging ang Moab. Dati ay napag-usapan po natin ang tungkol sa Ehipto at Filisteo at ngayon naman ay sa Moab. Ito po ang geographical na kinalalagyan ng iba't ibang mga lugar. Hindi po ito mula sa libro ng Jeremiah. Ngunit mapa sa panahon bago ang panahon ni Jeremiah. Ang lokasyon ng Ammonites at ng mga Moabita ay hindi nagbago. Ang pinakahilagang bahagi ay ang imperyo ng Assyria. Sa gitna naman ay ang mga Ammonita. At sa timog naman ay ang Edom. Makikita din natin sa kabila ang Israel at sa kabila naman ay ang Jordan. Noon, ang Israel ay mas malaki at makikita sa silangang bahagi ng Jordan. Sa hilaga ay ang kingdom o ang kaharian ng Edom. Ito po ang lahat ng mga bayan na nakapalibot sa Israel. Kumbaga sa Asia, naroon ang Vietnam, Thailand, hanggang Hong Kong dahil itong mga pinakamalapit na bansa sa Hong Kong. Ang kaharian ng Moab at ng kaharian ng Ammon ay hindi talaga kaaway ng Israel. Dahil ang kaharian ng Ammon at ng Moab ay mula sa lipi ni Lot, kaya sa isang banda ay mayroon silang ugnayan sa Israel. Lahat ng mga bansa kasama po dito ang Babylonia at ang Ehipto. Sa chapter 45 nabanggit ang mga bayang ito. Sa chapter 47, mabasa po natin ang hatol ng Diyos sa Filisteo at sa 48 ang Moab. 49 naman ay para sa mga Ammonita. Lahat ng mga tribong nabanggit sa libro sa Jeremiah, makikita at mapapansin po natin na wala na po ang kanilang mga lipi sa mga panahon natin ngayon.
Ito po ang Mesha Stela. Si Mesha ay hari sa Moab. Ang sinaunang kagamitan po na ito ay nagmula sa unang siglo. Napakatanda ng kagamitan mula sa sinaunang panahon, 840 BC. Nabanggit po dito sa kagamitang ito ang hari ng Moab. Nabanggit ang ginawa ng hari na siya ding nabanggit sa Biblia. At ang mga nabanggit o kaya naisulat sa bagay na ito ay makikita rin po natin sa Biblia. Ang Moab ay napaka-importanteng bayan noong panahon, ngunit sila ay nasira ng Babylon. Nang sinalakay ng Babylon ang Jerusalem, nadamay din sa pagsalakay at pagkasira ang mga karatig nitong bayan. Makikita po natin dito ang mga may shade na lugar. Ang mga ito ay sinalakay ng Babylon. Sinalakay ng mga Babylonia ang mga lugar na ito. Kasama na dito ang Assyria. Assyria, Jordan, lahat ng ito ay nasa pangangalaga o kaya pangmumuno ng Babylon. Naniniwala ang mga Hudyo na ginamit ng Diyos ang imperyo ng Babylonia upang matalo ang iba't ibang mga bansa. Ngunit sa umagang ito, ang pinag-uusapan po natin ay ang pagkawasak sa Moab. Kahapon nabanggit po natin ang tungkol sa human trafficking na naganap. At dahil na rin sa hindi nila pagpapatawad, sila ay hinatulan ng Diyos. Ngayon, sa chapter 14, maaaring mapaisip tayo kung anong kasalanan na naman ang hahatulan ng Diyos, lalo na sa mga Moabita. Ang mga Moabita ay mayroong ugnayan sa mga Israelita. Si David ay may lahing Moabita dahil lola niya si Ruth. Ang mga Moabita ay ibang-iba sa mga Filisteo. Nais ng Diyos na tuluyang wasakin ang mga Filisteo, ngunit para sa mga Moabita, sila ay binibigyan niya ng ikalawang pagkakataon. Bibigyan po natin ito ng pamagat na ang Diyos, nais ng Diyos na hatulan ng mga bansa, ngunit siya din ay nagpapakita ng habag para sa kanila. Karamihan sa mga bersikulong magbabasa natin sa chapter 48 ay puro hatol para sa Moab. Ngunit sa verse 47, nasabi niya dito na gayunman pagdating ng araw, ibabalik ko sa dati ang kayamanan ng Moab, ito ang hatol sa kanya, ang sabi ni Yahweh. Sila ay kanyang bibigyan ng ikalawang pagkakataon. Ngunit ang lahat ng ito ay nakasalalay din sa mga Israelita.
Mahihinuha po natin dito na hindi lang pagpaparusa ang ibinibigay ng Diyos para sa mga bansa, bagkus ay naroon pa rin na siya nagbibigay ng ikalawang pagkakataon at nagpapala. Mahahati po natin ang kabanatang ito sa 4 na talata, verse 1 to 7. Verse 1 to 10, yun po ang unang talata. Sa pagtitiwala ng tao sa kanyang sarili, naroon ang kahihiyan. Nabanggit po dito ang Nebo, Kiriathaim, Hesbon at marami pang mga syudad na mapapahiya. Pinapakita lamang po nito na ang tuluyang pagkawasak ng Moab. Ang ilan sa mga syudad na nabanggit dito ay wala na po sa mapa natin sa kasalukuyang panahon. Ang mga syudad na nabanggit dito ay may ugnayan kay Reuben at Gad noong nakaraan. Bakit ito nangyari sa kanila? Sabi sa verse 7, dahil nagtiwala kayo sa inyong lakas at kayamanan, kayo'y malulupig din. At dadalhing bihag ang Diyos-Diyosan ninyong si Chemos, pati ang kanyang mga pari at mga lingkod. Mayroong 3 issue o kaya problema dito. Una ay dahil umasa ang mga Moabita sa kanilang sariling lakas. Ikalawa, sariling kayamanan. Kung tutuusin, ang Moab ay kilala pagdating sa kanilang mga ubasan. Marami silang kakalakal na mga alak at sila ay yumayaman o kaya ay mayaman na bayan dahil sa kanilang paggawa ng alak. At kumpara sa mga Israelita, mas panatag o kaya ay mas sagana, mas mayaman ang Moab kaysa sa Israel. Isa pa, problema ay sumamba sila kay Chemosh. Sa libro ng Joshua, nabanggit po ang Diyos-Diyosan na ito. Ito po ay problema sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung tutuusin, ang Moabita ay dapat sanang nagpupuri din sa Diyos dahil sa ilang beses nilang interaksyon sa mga Israelita. Ngunit pinili pa rin nilang maniwala at magtiwala sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa verse 1, nabanggit dito na sila ay malalagay sa kahihiyan. Magpatuloy po tayo. Ikalawang problema pagdating sa mga Moabita, mula verse 11.
Kung tutuusin, ang mga Moabita ay hindi nakaranas ng maraming mga problema. Lagi silang nakakaranas ng kapayapaan at hindi nakikipag-away sa mga bansa. Pagkatapos ay napakayaman dahil sa kanilang paggawa ng alak. Sa verse 11, namuhay na panatag ang Moab mula sa kanyang kabataan, sabi ni Yahweh. Siya'y gaya ng alak na hindi nagagalaw ang latak, hindi siya isinasalin kaya hindi pa nagbabago ang kanyang lasa at ang kanyang amoy ay hindi pa nawawala. Kaya tiyak na darating ang panahon na magsusugo ako ng mga lalaking magtutumba sa mga sisidlan, itatapon nila ang laman nito at saka babasagin hanggang sa madurog. Dito sinasabi, o kaya noong araw, ang mga bagong alak ay inaalagaan hanggang sa mawala ang mga sangkap na hindi dapat kasama sa alak. Pagkatapos, ang bagong alak ay ibubuhos muli sa isa pang sisidlan upang mawala ang mga pangit na sangkap. Dito sinasabi ng Diyos na ang mga Moabita ay tulad ng mga alak na hindi pa naisasalin sa bagong sisidlan. Dahil sa kapanatagan na nararanasan ng Moab, pinili nilang umasa sa kanilang sariling kakayahan at maging sa kanilang Diyos-Diyosan. Pag-aakala nila'y malalakas silang mandirigma kung kaya naman sila ay pinahiya ng Diyos. At sa mga sumunod na bersikulo, narito ang hatol ng Diyos para sa kanila. Bilang mga taga Hong Kong, lagi po nating nababanggit ang tungkol sa comfort zone. Mga bagay na nagbibigay kapanatagan sa atin o kaya maging sa trabaho. Sa ating pamamalagi sa mga comfort zone na ito, nandoon na wala po tayong kahirap-hirap. Hanggang sa mapaisip po tayo na ang kapanatagan na ito ay dahil sa ating sariling paggawa. Naroon na napapaisip na tayo na hanggat tayo ay nagtatrabaho, hanggat gagawin natin kung ano ang kaya natin, nandun na ang kapanatagan. Umaasa tayo sa sarili nating paggawa. At dahil sa kapanatagang ito ay nakakalimutan po natin ang Diyos. Dahil panatag na tayo, hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos. Ang babala ng Diyos para sa Moab ay pagpapaalala din po sa atin. Maaaring ang simbahan, ang cell group ay comfort zone para sa iyo. Kung ang isang cell group ay mukha ng complacent o kaya ay panatag masyado,
Mapapansin po natin ito sa mga cell group na masyadong malapit sa isa't isa. Pagkatapos kapag may naidagdag na bago ay nag-iiba ang atmosfera, nag-iiba ang kanilang pagkilos. Ito ay hindi maganda. Sa isa pang halimbawa ay ang pagpunta natin sa simbahan na patuloy tayong pumapasok o kaya dumadalo sa mga gawain, ngunit sa pagtagal ng panahon, maaaring nawala na ang ating kasabikan sa pagdalo o kaya pagdulog sa presensya ng Diyos. Makakaramdam po tayo na para bang hindi na tayo matulungan ng mga salita ng Diyos na nadidinig natin. Hindi po ito problema pagdating sa Diyos, bagkus ay problema sa ating kaloob-looban dahil labis na ang kapanatagang nadarama natin. Ang pananabik natin sa Diyos ay nababawasan. Huwag po sana tayong mabulag dahil sa sobrang seguridad na ito. Dapat po nating siyasatin ang ating mga sarili kung tayo po ba ay lumago, lalo na sa taong ito. Ang kabanatang ito ay pagpapaalala po sa atin. Nawa, baka matulad po tayo sa mga alak na kailangang maitapon. Sunod na talata, ang sunod na problema ng mga Moabita, verse 16 hanggang 38. Tungkol po ito sa kayabangan ng Moab. Sa verse 27, hindi ba't pinagtawanan mo ang Israel, itinuring mo sila na parang nahuling kasama ng mga magnanakaw at napapailing ka tuwing siya'y babangkitin mo. Maaaring nakita ng Moab ang paghahati ng Israel, kung paanong sila ay nahati sa timog at hilagang kaharian, kung kaya naman sila ay pinagtawanan ng Moab. Ang Moab ay napakayabang. Dahil kung isang tao ay puno ng kamanatagan, magsisimula din silang maging mayabang. Mapapaisip sila bakit ang mga taong ito ay napakasama, bakit ganito na pangit ang kanilang kinahihinatnan, pangit ang kanilang buhay. Sa verse 30, akong si Yahweh ay hindi mapaglilihiman ng kanyang kataasan, pawang kabulaanan ng kanyang sinasabi at ginagawa. Alam ng Diyos ang bawat kayabangan ng Moab. Sa verse 31,
Verse 31 hanggang 38, ito po ang ikalawang daing. Noong una, ang Moab ay nagdiriwang dahil sa kanilang kasaganaan, ngunit ang hatol ng Diyos ay napunta sa kanila. Kung tayo po ay mayabang, lumalabas po ito sa ating mga bunganga, sa ating mga bibig. Maaaring mayroon na tayong naranasan sa marketplace, maaaring na-promote. Pagkatapos ay makikita natin ang ilan nating mga katrabaho na palipat-lipat. Ngunit sa atin ay nagmamataas na tayo. Sinasabi natin sa kanila na iyon ay dahil may problema ka, hindi ka magaling. Maaring hindi mo iyon sabihin ng direkta, ngunit sa puso mo ay may ganitong mga sentimento. Magsisimula kang magmataas. Magsisimula mong isipin na ikaw ay mas magaling kaysa sa iba. O kaya naman maaaring mayroong bagong salta sa kumpanya, pagkatapos ay sasabihan mo sila na masyado kayo nagrereklamo, nung panahon ko ay ganito, ganyan. Ito ay uri ng pagmamataas. Moabita man o tayo bilang ordinaryong tao ngayon, may um, pagkakataon na tayo din ay nagmamataas at masyadong mababa ang tingin sa iba. At kung ganito po tayo, paniguradong paparusahan din po tayo ng Diyos. Maaaring naroon ang pag-iisip natin na mas mapagkumbaba po tayo kaysa sa iba, o kaya ay mas madami kang pinaglilingkuran kaysa sa iba, mas kinagigiliwan ka ng mga coworker kaysa sa iba. Maaring napapaisip ka na mas mabuti ka kaysa sa ibang mga kongregasyon, ngunit ang lahat po nito ay espiritual na uri ng kayabangan at hindi natutuwa ang Diyos sa ganitong kayabangan. Ang parehong kayabangan na ito ang naging dahilan kung bakit pinarusahan ng Diyos ang Moab. Huli sa verse 39 hanggang 47, tungkol po ito sa pagkawasak ng Moab at ang habag ng Diyos para sa kanila. Mula verse 39 hanggang 46, tungkol po iyon sa kung paanong ang mga Moabita ay mawawasak. Sa verse 40, ganito ang sabi ni Yahweh, darating ang isang bansang simbilis ng agila at lulukuban ng kanyang pakpak ang lupain ng Moab. Ang kalabang tinutukoy po dito ay ang Babylon. Ang Babylon ay darating ng napakabilis. Ngunit alam po natin ang Babylonia ay paparusahan din ng Diyos. Sa verse 46, nabanggit po doon na may ilan sa mga Moabita ang dadalhing bihag sa Babylon. Ibig sabihin, hindi lamang ang Juda ang dadalhing bihag sa Babylon, kundi maging din ang mga Moabita. Ngunit sa 47, mababasa po natin dito ang espesyal na katapusan ng kabanatang ito. Gayunman, pagdating ng araw, ibabalik ko sa dati ang kayamanan ng Moab. Ito ang hatol ko sa kanya, ang sabi ni Yahweh. Dito sinasabi ng Diyos ang panunumbalik ng Israel sa Israel. Sa
Sa parehong paraan ay naroon din ang habag ng Diyos para sa mga taga-Moab na makapanumbalik sa kanilang sariling mga tahanan. Sinasabi dito ng Diyos na kung ang lahat ng mga bansa ay matututo sa sinapit ng Israel, sila ay maitatayong muli. Ngunit kung ang mga bansa ay tatanggi sa pakikinig, sila ay bubunutin ng Diyos at sisirain. Ito ay kung pipiliin ng mga Moabita na humingi ng tawad sa kanila o kaya magsisi sa kanilang kayabangan. Naniniwala ako na may mga Moabitang nagbalik sa Diyos. Nitong mga nakaraang linggo ay maaaring nalulungkot po tayo sa mga nababasa natin. Ngunit dapat po nating matandaan na ang hatol ng Diyos ay hindi para lamang magbigay parusa sa tao, kundi para magbigay ng pag-asa sa tao. Sa kabanatang ito, nabasa po natin ang 46 na mga bersikulo tungkol sa hatol ng Diyos. Ngunit sa verse 47, makikita po natin ang habag niya. Pagkatiwalaan po natin na ang Diyos ay naghihintay sa lahat ng mga bansa na manumbalik sa Kanya. Ang Diyos ay mapagpasensya at sagana pagdating sa pagbibigay ng tsansa. Hinihintay lamang po niya tayong magsisi at manumbalik sa Kanya. Ang pasensya ng Diyos ay mas malaki kaysa sa Kanyang kaparusahang inihahatol.
Panginoon, kami ay narito nang dahil sa iyong habag at biyaya. Panginoong Jesus, kami ay narito dahil sa iyong pag-ibig. Dahil kung hindi dahil sa iyong habag at biyaya at pag-ibig, hindi kami makatitindig sa templong ito. At maaaring wala din ang buhay na ito upang purihin ka. Panginoon, pinupuri ka namin. Binigyan mo kami ng habag at biyaya upang matanggap ang iyong pagliligtas. Ang makilala ka ang siyang pinaka matinding pagpapala na aming natanggap. Panginoon, pinupuri ka namin. Buksan po natin ang ating mga labi at purihin natin ang Diyos. Tayo ay binigyan ng Diyos ng maraming mga pagpapala. Binigyan niya tayo ng kaligtasan. Tayo ay binigyan ng Diyos ng maraming mga handog. At ang lahat ng ito ay libre. Ang lahat ng ito ay binigay niya ng walang kondisyon. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ang lahat ng iyong mga anak katulad ko ay binigyan mo ng pusong mapagpasalamat. Panginoon, aming naranasan ang iyong pag-ibig. Alam namin, O Diyos, na kami ay bukod tangi sa iyong mga mata, sa iyong mga paningin, at kami ay may iba't ibang mga handog na mula sa iyo. Akin pong iniimbitahan ang bawat isa. Maaari po ninyong ibahagi sa inyong katabi kung ano ang mga kakayahan na mayroon kayo na ibinigay ng Diyos.
Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ikaw ang Diyos na lumikha sa amin at ang lahat ng bagay sa aming buhay, ang lahat ng pagpapala, lahat ng handog, lahat ng kakayahan ay mula sa iyo. Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoon, sa parehong parahan, kung ang mga kakayahan na ito ay ang aming nagiging kalakasan, dumadating sa pagkakataon na nababaliwala namin ang iyong pagpapala, ang iyong biyaya. Mga pagkakataon na iniisip namin na kami ay napakagaling, kami ay nagmamalaki, kami ay nagmamataas, at lumiliit ang tingin namin sa iyo, Diyos. Panginoong Hesus, sa tuwing kami na humaharap sa mga problema, hindi kami humaharap sa iyo agad. Bagkus ay naroon pag-iisip na kinaya kong lampasan ang lahat ng ito dati. Alam kong kakayanin ko ito ngayon. Ngunit sa mga pagkakataong ito, Panginoon, ay nakakalimutan namin ang iyong habag at biyaya. Panginoon, sa kabanatang ito, nabasa namin ang tungkol sa kayabangan ng mga Moab. Sila ay napakayabang. Sila ay mapagmataas. Panginoon, sa pang-umagang debosyon na ito, hindi lamang po namin pinag-usapan ang kayabangan ng Moab, bagkus ay nasiyasat din po namin ang kayabangan sa aming mga puso. Aming iniisip na kami ay napakabuting mga tao na kaya namin gawin ang maraming mga bagay, ngunit sa pagtataas namin ng aming mga sarili, alam namin, O Diyos, na darating ang iyong pagpaparusa tulad ng nangyari sa mga Moabita. Atin pong ipikit ang ating mga mata. At hayaan ang banal na espiritu na liwanagan ang ating puso. Wala po tayong maipagyayabang sa ating mga buhay. May mga pagkakataon na kinukumpara natin ang ating mga sarili. Mga nasa mataas na posisyon ay ipinukumpara nila ang kanilang sarili sa mas mababang mga tao. Naroon ang pag-iisip na mas magaling ako sa iyo, mas madami akong kakayahan kaysa sa iyo, mas magaling at mas maayos ang aking paggawa kaysa sa iyo. Panginoon, naway tulungan mong bawat isa sa amin. Nang ikaw ay nagpataw ng iyong hatol para sa Moabita, hindi po nila ito matakasan. At sa parehong paraan, O Diyos, kung ikaw ay magpaparusa sa amin, hindi po namin iyon matatakasan. Kung kaya naman, Banal na Espiritu, naway mangusap ka sa amin at ipakita sa amin ang kayabangan na mayroon kami. Kung kami ba ay nagyayabang dahil sa aming propesyon, dahil sa aming natapos, sa aming kayamanan, sa aming abilidad, Panginoon, tulungan mo kami na bumaba sa trono at sa lugar kung saan itinatanghal at itinataas namin ang aming mga sarili. Panginoon, tulungan mo ako, Diyos. Ako ay dumudulog sa iyo. Akin pong pinagsisisihan ang aking kayabangan. Ako ay mayabang sa maraming paraan. Alam ko na kaya kong magmaneho, kung kaya naman nagyayabang ako pagdating sa aking mabilis na pagmamaneho. Lagi kong iniisip na kaya kong magmaneho ng maayos, gayong napakabilis kong magmaneho. At madalas, ang mga pasahero ko ay takot na takot sa aking pagmamaneho. Panginoon, tulungan mo ako. Maaaring maging sa aking paggawa ng mga bagay ay napakabilis ko din. Ngunit ang
mabilis na pagkilos na ito, paggawa ay nagdudulot ng pagkabahala sa iba. Maaaring mga bagay na sa tingin ko ay maganda ay mula sa kayabangan. Lahat ng mga bagay na mayroon ako ay mula sa iyo. Iyon ay dahil lamang sa iyong habag at biyaya kung kaya ako ay buhay pa. Ako ay isa lamang sisadlan na iyong nilikha at iyong ginagamit. Ang aking hininga ay mula sa iyo. Ako ay nakadepende sa iyong banal na espiritu upang manumbalik sa iyo. Tanggalin mo, Diyos, ang lahat ng kayabangan sa aking buhay. Panginoon, maraming salamat at pinupuri kita. Mga kapatid, buksan po natin ang ating mga bibig at sabihin natin sa Diyos na tanggalin niya ang kayabangan sa ating mga puso, kayabangan sa ating buhay. Nais po tayong tulungan ng Diyos, nais po niya tayong gamitin. Panginoon, patawarin mo ako. Binigyan mo ako ng mga oportunidad. At noong nakaraan ay nagyayabang ako pagdating sa aking trabaho. Patawarin mo ako, Diyos, sa aking kayabangan sa aspetong ito. Dahil unti-unti ako ay tumalikod sa iyo, pinagkatiwalaan ko ang aking trabaho, nagtiwala ako sa mga tao. Panginoon, alam ko na kung hindi dahil sa iyo, ay wala din ako sa mundong ito. Patawarin mo ako, O Diyos, sa aking kayabangan. Gustong-gusto kong manatili sa aking comfort zone at naging dahilan iyon upang hindi ako magtagumpay. Panginoon, pinili mo ako. Patawarin mo ako, Diyos, sa aking labis na kapanatagan at sa aking baluktot na pag-iisip. Panginoon, nais kong sabihin na nais kong manumbalik sa iyo, nais kong magpakumbaba. Panginoon, nais kong maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, maraming salamat dahil ang iyong pag-ibig ay nasa aming kalagitnaan. Tanggalin mo ang aming kayabangan. Mga kapatid, nabanggit po ang tungkol sa labis na kapanatagan sa kabanatang ito. Sa verse 9 at 10, namuhay na panatag ang Moab mula sa kanyang kabataan. Sa verse 9, sumpain siya na pabaya sa pagtubad sa gawain ni Yahweh, sumpain siya na ayaw gumamit ng kanyang tabak sa pagpatay. Ang mga taong hindi ginagawang prioridad ang Diyos ay susumpain niya. Kung tutuusin, ang Moab ay ginawa ng Diyos upang purihin siya, maging tayo ay nilikha ng Diyos upang purihin siya. Ngunit may mga pagkakataon na nais lamang nating maglingkod. Naroon ang pag-iisip
na gagawin lamang natin ang nais natin. Ngunit sinasabi ng Diyos na kailangan nating magtagumpay. Tanungin natin ang Diyos kung ano ang nais niyang gawin natin. Huwag po nating pangunahan ng Diyos. Tayo po ay mangako sa Diyos na uunahin natin siya at gagawin natin siyang prioridad sa buhay. Sabihin natin sa Diyos na ang nais natin ay manatili sa kanyang kalooban. Nais ng Diyos na makamit natin o kaya manatili tayo sa kanyang kalooban. Ang Diyos ay mayroong magandang kalooban para sa atin. Ipanalangin natin na tayo ay dadalhin ng Diyos sa tamang daan. Buksan po natin ang ating mga bibig. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa iyong pagpapaalala para sa araw na ito. Ayaw ko, O Diyos, na manatili sa sobrang kapanatagan. Ayaw kong iwasan ang mga problema. Kung ano man ang nais mo, O Diyos, na gawin ko, iyon ang aking gagawin. Mga lugar na nais mong puntahan ko, iyon ay aking pupuntahan. Kung nais mo na ako ay maghandog sa iyo, ako ay maghahandog sa iyo. Naway ang buhay ko ay patuloy na umalab para sa iyo. Ang buhay ko ay magkaroon ng saysay at ang iyong kalooban ang siyang mapangyari sa mundo. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin. Tulungan mo maging ang aking pamilya na lumakad sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, O Diyos, na magtrabaho o kaya'y kumilos ng tama para sa iyong ikapupuri. Banal na Espiritu, naway gabayan mo kami. Handa akong makinig at sumunod sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagkikinig sa aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Hallelujah! Ang Diyos ay napakabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang pagpapala ng Diyos ay para sa bawat isa. Tayo ay nais niyang gamitin. Tayo po ay tumanggap ng pagpapala sa ngalan ng Panginoong Hesus. Sa aking pinagpapala ang bawat isa. Bilang likha ng Diyos, tayo ay bukod tangi. Tayo ay sisidlan ng Diyos. Gagamitin po tayo ng Diyos upang mabago ang mundo. Panginoon, tulungan mo kami na mamuhay sa iyong kalooban at ang iyong kalooban ang siyang mapangyari sa mundong ito. Kami ay mananatili sa iyong presensya. Tulungan mo kami, O Diyos, na maunawaan ang iyong kalooban at plano upang mapangyari lamang ang iyong kalooban sa mundong ito. Pagpalain mo ang aming pamilya. Naway ang buhay namin ay maging tulad ng bagong alak na patuloy na dumadaloy.
Panginoon, ipakita mo ang iyong paghihimala at milagro sa lahat ng lugar. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.